Ang kaganapang ito ay nangyari bago pa ang ika-1 sa Genesis, ang paglikha ng mga anak ng Diyos. Kapupulutan ng maraming katanungan ng maraming mambabasa ng Biblia, ang Genesis Kabanata 6, versikulo 1-4 sa aklat ng Job, dahil sa misteryosong pagkakakilanlan ng mga anak ng Diyos at ang mga Nephilim. Sa kwento ng Biblia mula sa aklat ng Job, may mayamang lalaki na tinatawag na Job. Si Job naninirahan sa isang lugar na tinatawag na Uz, kasama ang kanyang malaking pamilya at malawak na kawan. Siya ay walang sala at matuwid, palaging nagtitiyagang mabuhay ng moral na buhay. Mayroon siyang napakatibay na ugnayan sa Diyos. Nawala ang lahat ng mayroon siya. Ang paghihirap ay masyadong mabigat para kay Job at siya ay nagiging mapait, balisa at natatakot. Gusto ni Job na harapin ang Diyos at magprotesta. Sa bandang huli, pumasok ang Diyos. 36 na beses na hiningi ni Job na makipag-usap sa Diyos. Nakamit na niya ang kanyang kahilingan. Job Kabanata 38, versikulo 4-7. Nasaan ka noong inilagay ko ang pundasyon ng mundo? Sabihin mo sa akin, kung mayroon kang pangunawa, sino ang nagtakda ng mga sukat nito dahil alam mo, o sino ang nagunat ng panukat na linya sa ibabaw nito? Sa ano lumubog ang mga base nito? O sino ang naglagay ng batong panulok nito nang ang mga tala ng umaga ay kumakanta ng magkasama at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay sumigaw sa galak? Nababasa natin, nang ang mga tala ng umaga ay kumanta ng magkasama at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay sumigaw sa galak, na ang mga anghel na tinatawag na mga tala ng umaga at mga anak ng Diyos ay nakakita sa paglikha ng mundo. Ang kaluwalhatian, kapangyarihan at karunungan ng Diyos ang sangkot sa proseso. Ang mga nahulog na anghel ay bihirang nababanggit sa Biblia sapagkat ang karamihan ng mga anghel sa langit ay hindi kailanman nahulog mula sa biyaya at pumunta sa madilim na panig. Ngunit may ilang mga anghel na pumili na gawin ito. Ang mga nahulog na anghel ay hindi nagtupad ng kanilang simula na nangangahulugang hindi nila sinusunod ang landas na nilikha para sa kanila. Ang mga anghel ay nilikha upang manirahan sa langit kasama ang Diyos, na nagpupuri sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Sila, tulad ng mga tao, ay nilikha upang luwalhatiin Siya. Ngunit nilikha ang mga tao upang mabuhay sa lupa, hindi mga anghel. Gayunpaman, iniwan ng mga anghel ang kanilang simula o ang kanilang panimulang punto sa langit. Pinili nilang tanggihan ang plano ng Diyos para sa kanilang buhay sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang malayang kalooban. Ayon sa Biblia, ang mga anghel na ito ay mga nahulog na anghel dahil iniwan nila ang langit. Ano ang nangyari sa mga anghel na ito? Ayon sa Biblia sa Pedro Kabanata 2, versikulo 4, sapagkat kung hindi iniabot ng Diyos ang mga anghel nang sila'y magkasala, kundi itinapon niya sila sa impyerno at ibinigay sila sa mga lungga ng kadiliman na itinuturing para sa paghuhukom. Ang pinuno ng mga anghel na ito ay si Satanas, na nagpapalit ng sarili sa isang anghel ng liwanag. Intrigado ang diablo laban sa Diyos, ang kanyang lumikha. At siya at ang mga anghel na sumunod sa kanya ay natalo sa labanan. Ano ang nangyari pagkatapos na umalis ang mga nahulog na anghel sa langit? Ayon sa Mateo Kabanata 25, versikulo 41, ang walang hanggang apoy, ang impyerno, ay inihanda para sa diablo at ang kanyang mga anghel. Sa ibang salita, ang impyerno ay hindi inilaan para sa isang tao lamang. Bagaman si Judas at iba pa ay tiyak na doon magtatapos. Sa huli, si Satanas at ang mga nahulog na anghel ang inatasang tatanggapin ng impyerno. Ang impyerno ay nilikha sa langit bilang pangwakas na parusa para sa mga pinuno ng dakilang paghihimagsik, ngunit pinapayagan ng Panginoon ang iba sa mga bansang hinuhusgahan niya na pumunta ron dahil sa pagpili. Malaya ang kalooban at ang ipinagkaloob na responsibilidad ng Diyos sa tao na pumili ng kanyang walang hanggang destinasyon, maging langit man o impyerno. At sa impyerno babagsak si Satanas at ang mga nahulog na anghel, ang isang ikatlong bahagi ng mga naghihimagsik kasama niya sa dulo ng lahat ng bagay. Ipapataw ng Diyos ang kanyang galit sa mga sumuway sa kanya, at si Satanas at ang mga nahulog na anghel
ay hindi makalalabas na hindi nasasaktan. Nakita natin dito na mayroong mga nahulog na anghel. Kahit na ang pagbagsak mula sa biyaya ay isang mahirap na konsepto para sa ilan sa atin na maunawaan. Nais nating maniwala na ang mga anghel ay hindi maaaring mahulog, ngunit nagpapatunay ang kasaysayan sa Biblia ng kabaligtaran. Kilala ang mga nahulog na anghel bilang isang ikatlong bahagi ng anghelikong hukbo na sumusunod kay Satanas sa dakilang paghihimagsik at sinusubukang ibagsak ang Diyos at ang kanyang trono at pamamahala upang sakupin ang langit. Alam din natin na ang pagtatangka ni Satanas ay isang malaking kabiguan at si Satanas at ang kanyang mga mapanghimagsik na anghel ay itinaboy mula sa langit. Ang ilang nahulog na mga anghel na ngayon ay nasa impyerno at iba na nasa lupa ay nagpapakalayo sa isa't isa. Ayon sa Genesis 6, ang mga nahulog na anghel ay nag-asawa sa mga tao at nagbunga ng mga higante na anak sa pamamagitan ng mga taong babae. Genesis Kabanata 6, versikulo 1 hanggang 4. Nangyari na nang magmulang ang mga tao sa mukha ng lupa at ipinanganak ang mga anak na babae sa kanila, na nakita ng mga anak ng Diyos na ang mga anak na babae ng mga tao ay maganda at kaakit-akit at kanilang kinuhang mga asawa para sa kanilang mga sarili, sinuman ang kanilang pinili at naisin. Nang maganap ito, sinabi ng Panginoon, "Ang aking espiritu ay hindi magsisikap at mananatili sa tao magpakailanman dahil talagang laman siya makasalanan korap, nagbigay sa mga kahalayan ng katawan. Gayunpaman, ang kaniyang mga araw ay magiging 120 taon pa. May mga Nephilim, mga tao ng uri, kilalang mga tao sa lupa noong mga araw na iyon at pagkatapos din nang manirahan ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng mga tao. At sila'y nagkaanak. Ito ang mga makapangyarihang lalaki na sinaunang mga tao ng kalakhan, dakilang reputasyon, kasikatan. Sinabi sa Biblia, at kanilang kinuha ang mga asawa para sa kanilang mga sarili sa lahat ng kanilang pinili. Maaari nating maunawaan kung bakit sinugo ni Satanas ang kanyang mga anghel upang mag-asawa sa mga babae ng tao, direkta o hindi direkta. Sinubukan ni Satanas na magdumi sa angkan ng tao nang may satanikong kalakaran, nagtatanim ng isang bagay na nagkakahalintulad sa isang pathogen ng genetic upang gawing hindi angkop ang lahi ng tao na magdala ng binhi ng babae. Ang Mesiyas na ipinangako sa Genesis Kabanata 3, versikulo 15. Ngunit sino nga ba ang mga anak ng Diyos? Parehong bago ang Kristiyanong Judaismo at ang simbahan ay naniniwala na ang mga anak ng Diyos ay mga espiritual na mga nilalang o mga anghel na kumuha ng mga asawang tao at nagkaanak ng mga higanting kilala bilang mga Nephilim. Ang tatlong pangunahing pananaw sa pagkakakilanlan ng mga anak ng Diyos ay ang sumusunod. Unang, sila'y mga nahulog na mga anghel. Pangalawa, sila'y makapangyarihang mga tagapamahala ng tao. O pangatlo, sila'y mga banal na mga alipin ni Seth sa pag-aasawa sa masasamang mga lahi ni Cain. Ang tradisyonal na paniniwala ay ang mga anak ng Diyos ay mga espiritual na mga nilalang na nagkaanak sa mga babae ng tao na nagresulta sa Nephilim. Narito ang mga dahilan na sumusuporta sa pananaw na ito. Ang katotohanan na ang pariralang mga anak ng Diyos ay laging tumutukoy sa mga anghel sa lumang tipan ay nagbibigay suporta. Job Kabanata 1, versikulo 6. Sa isang araw ay nagkaroon ng mga anak ng Diyos, mga anghel, na nagpakita sa kanilang sarili sa harap ng Panginoon. At si Satanas, kaaway, tagakasalanan, ay dumating din sa kanilang kalagitnaan. Job Kabanata 2, versikulo 1 muli. May isang araw na ang mga anak ng Diyos, mga anghel, ay pumunta upang magpakita sa kanilang sarili sa harap ng Panginoon. At si Satanas, kaaway, tagakasalanan, ay dumating din sa kanilang kalagitnaan upang magpakita sa kanilang sarili sa harap ng Panginoon. Job Kabanata 38, versikulo 7. Nang kumanta ang mga bituin ng umaga, nang magkasama at ang lahat ng mga anak ng Diyos, mga anghel, ay sumigaw sa kagalakan. Sa lahat ng tatlong kaso, ang mga anak ng Diyos ay espiritual na mga nilalang, kabilang si Satanas. Ang mga pariralang ginamit sa Job ay nagpapahiwatig na ang Genesis 6 ay tumutukoy sa mga espiritu, mga anghel. Sa Genesis Kabanata 6, versikulo 1 hanggang 2,
binabanggit ang mga anak ng Diyos kasama ang tao, na nagpapahiwatig na ang mga ito ay hindi tao. Sinabi sa Genesis Kabanata 6, versikulo 1, na nagmulang magkaroon ng anak ang tao at ipinanganak ang mga anak na babae sa kanila. Ang salitang Hebreo para sa tao ay ang pangkalahatang termino para sa sangkatauhan tulad ng ginamit sa Genesis Kabanata 5, versikulo 1 hanggang 2. Tinutukoy ang mga anak ng Diyos laban sa tao. Sa makatuwid, ang mga anak ng Diyos ay hiwalay sa tao at nagsiasawa sa lahat ng mga anak na babae ng sangkatauhan. Bilang resulta, ang mga anak ng Diyos ay dapat na hindi tao ng anumang uri. Ang konteksto ay nagpapahiwatig na ang mga Nephilim ay ang mga resulta ng pakikipag-ugnayan ng mga espiritu at tao. Ang mga Nephilim o nahulog na mga tao sa Genesis Kabanata 6, versikulo 4 ay misteryosong personalidad, ang mga makapangyarihang lalaki sa sinauna, ang mga tao ng kalakhan. Hindi ipinaliwanag ng teksto kung paano dumating ang mga Nephilim. Ang mga Nephilim ay nasa lupa noong mga araw na iyon. At pagkatapos din ng ang mga anak ng Diyos ay pumasok sa mga anak na babae ng tao at nagkaanak sa kanila, simpleng sinasabi. Ngunit bakit binabanggit ang mga Nephilim sa Genesis 6 kasabay ng pakikipag-asawa ng mga anak ng Diyos at mga anak na babae ng tao? Hindi malinaw kung paano dumating ang mga makapangyarihang lalaking kilala kung hindi sila ang bunga ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga espiritu at tao. Malamang na nauunawaan ni Judas ang Genesis Kabanata 6 bilang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga espiritu at tao. Sinasabi sa Judas 6 ang tungkol sa mga anghel na hindi nanatili sa kanilang posisyon ng autoridad, kundi umalis sa kanilang tamang tahanan. Maliban kung tinutukoy ni Judas ang isang hindi kilalang pangyayari, tila isinasangguni niya ang mga anghel na umalis sa langit upang manirahan sa lupa sa Genesis Kabanata 6, versikulo 1 hanggang 4. Ang mga argumento na ito ay sumusuporta sa tradisyonal na pananaw na ang mga anak ng Diyos ay nag-asawa sa mga babae na tao at nagkaanak ng mga Nephilim. Bagaman ito ay maaaring tila kakaiba sa mga modernong tenga, maaari ring sabihin ito para sa buong Biblia. Ang katotohanan ay mas kakaiba kaysa sa katang-isip at ang mundo na nilikha ng Diyos ay malayo sa kung ano ang karaniwang ating pinaniniwalaan. Ang mga anak ng Diyos ay nakakita sa mga anak na babae ng mga tao. Mas tamang tingnan ang mga anak ng Diyos bilang mga anghel na naghihimagsik laban sa Diyos, o di kaya'y mga taong lubos na nahahawahan ng demonyo at ang mga anak na babae ng mga tao bilang mga babae ng tao, ayon sa Judas 6. At ang mga anghel na hindi nagpanatili sa kanilang itinakdang lugar ng kapangyarihan, kundi iniwan ang kanilang tamang tahanan, sila ay itinago niya sa walang hanggang mga tanikala, sa ilalim ng makapal na kadiliman ng ganap na dilim para sa paghuhukom ng dakilang araw. Ipinaliwanag din ng Judas 6 kung ano ang ginawa ng Diyos sa mga masasamang anghel na ito. Sa Pedro Kabanata 3, versikulo 19 hanggang 20, itinuturo sa atin na ipinahayag ni Jesus ang kanyang tagumpay sa krus laban sa kanila, kung saan siya ay pumunta at ipinangaral sa mga espiritu na nasa bilangguan na dating mga masuway nang ang dakilang pagtitiyaga ng Diyos ay naghihintay noong mga araw ni Noah. Sa panahon ng pagtatayo ng arko, kung saan ilang tao lamang, ibig sabihin 8 pamilya ni Noah, ay dinala ng ligtas sa tubig. Tulad ng makikita, si Satanas ay higit sa isang pula na may sungay at tridente. Siya ay isang sinaunang nilalang na may tunay na espiritual na kapangyarihan na ginagamit niya para sa masasama at makasariling layunin. Siya ay lalo pang mapanira sa mga Kristiyano at naghahanap ng kanilang pagwasak. Kaya narito ang 3 mahahalagang katotohanan na dapat isaalang-alang natin habang tayo'y naglalakbay sa espiritual na realidad. Isang malaking pagkakamali ang ituring ang Diyos at ang Diablo bilang magkasalungat na polar. Ito ay nagbibigay sa Diablo ng mas maraming kredibilidad kaysa sa kanyang nararapat. Ang pagkakaiba sa kapangyarihan sa pagitan ng Diyos at ni Satanas ay gaya ng isang walang hanggang lumikha at ang kanyang gawa. Anuman ang galing, katalinuhan o kapangyarihan
na makamit ni Satanas sa kanyang paghihimagsik laban sa Diyos. Hindi niya kailanman maaaring makapantay sa kapangyarihan ng isa na lumikha sa kanya. Sa simpleng salita, walang anumang espiritong nilalang, maging nahulog man o matuwid, ang makakatalo sa kapangyarihan at lakas ni Jesus. Sa kabilang dako, ang pagmamaliit sa kapangyarihan ni Satanas ay isang katulad na mapanganib na pagkakamali. Hindi siya mas malakas kaysa sa Diyos, ngunit mas malakas siya kaysa sa iyo. Sa loob ng libu-libong taon, nilikha ni Satanas ang mga madilim at masasamang plano. Siya ay isang bihasang sinungaling at manipulador na may kapangyarihang walang katulad kahit na sino mang taong mortal. Ngunit habang dapat tayong maging maingat kay Satanas, hindi natin kailangang matakot sa kanya. Hindi pa nga natin alam kung ano ang kanyang tunay na pangalan at naniniwala ako na ito ay sa layunin. Ito ay isang maikling paalala na hindi sapat na banta sa Diyos upang kailangan nating malaman ang kanyang pangalan. Ang pagkatalo ni Satanas ay ipinahayag mula sa simula. Makikita natin ang dulo mula sa simula sa mga unang kabanata ng Genesis. Ipinapahayag ng Diyos ang pagkatalo ng ahas kahit na matagumpay niyang inilayo si Adan at Eva. Narito ang sinabi ng Diyos sa ahas at nakikita natin na ang pangakong ito ay natupad sa sakripisyo ni Jesus. Sa kabila ng pagtanggap niya ng nakababaliw na suntok, tinapakan ni Jesus ang ulo ng ahas habang ibinigay niya ang kanyang espiritu. At nakikita natin ito nang may labis na kasiyahan nating hinihintay ang araw na ang pangakong ito ay lubos na matutupad. Manatiling handa para sa digmaang espiritual. Marami sa atin na pinalaki sa modernong panahon ay madalas na bulag sa espiritual na katotohanan at mga di nakikitang puwersa na gumagawa. Natutunan natin ang tungkol sa kanila mula sa mga libro. Nag-uusap tayo tungkol sa kanila. Gayunpaman, iilan lamang sa atin ang tunay na nakikiisa sa kanila. Sa paggawa nito, maaari nating ilantad ang ating mga sarili sa espiritual na pag-atake. Ang pinakamabilis na paraan upang matalo sa isang laban ay ang hindi pag-alam na ikaw ay nakikipaglaban. Ang kapangyarihan ni Jesus ay higit pa sa mga salita sa isang pahina at pag-asa pagkatapos tayo mamatay. Araw-araw, ang mga espiritual na laban ay umuusok sa paligid natin. Kung nais nating maging epektibong mandirigma sa espiritu, dapat nating pasiglahin ang panalangin, ituno ang ating mga puso sa tunay na pagpresensya ng Diyos at paunlarin ng diskernimiento habang hinahanap natin ang gawain ng ating Ama. Ang ating kaaway ay matindi, ngunit ang ating Diyos ay higit pa. May isang espiritual na digmaan na nagaganap ngayon na nakakaapekto sa lahat ng tao sa mundo. Ito ay isang pagtatalo sa pagitan ng dalawang kaharian. Ang isa ay pinamumunuan ng makapangyarihang Diyos, ang prinsipe ng kapayapaan, samantalang ang isa ay pinamumunuan ni Satanas, ang prinsipe ng kapangyarihan ng kadiliman, isang daigdig ng mga espiritu ang nagsisilbing palibot sa atin na mas marami, mas makapangyarihan at mas mapanlikha kaysa sa ating sariling nakikitang mundo ng mga tao. Ang mga espiritu, mabuti man o masama, ay naglalakbay sa gitna natin. Sila ay naglilipat mula sa isang lugar patungo sa isa pang lugar ng kagyat at tahimik. Sila ay naninirahan sa mga espasyo sa hangin sa paligid natin. Ang ilan sa kanila ay nag-aalala sa ating kabutihan, samantalang ang iba ay may layunin na saktan tayo. Mayroong dalawang kaharian, isa para sa Diyos at isa para sa kanyang dakilang kaaway na si Satanas. Ang isa ay kumakatawan sa kabutihan, habang ang isa ay kumakatawan sa kasamaan. Ang isa ay kumakatawan sa liwanag, habang ang isa ay kumakatawan sa kadiliman. Ang isa ay kumakatawan sa mga pagpapala, at ang isa ay kumakatawan sa mga sumpa. Ang isa ay kumakatawan sa buhay, habang ang isa ay kumakatawan sa kamatayan. Ang dalawang magkaibang kaharian na ito ay hindi maaaring magsama-sama. Sila ay magkaiba. Kailan nagsimula ang digmaang espiritual na ito? Ano ang mga ugat na sanhi? Matapos itaboy mula sa ikatlong langit, si Satanas at ang kanyang mga tagasunod ay sumumpa sa isa't isa at bumuo ng rebeldeng kaharian na patuloy na umiiral
hanggang sa ito ay wasakin ng pangwakas na kapangyarihan ng Diyos. Binalaan tayo ni Pablo na itaguyod ang ating pangunahing layunin sa isip upang makatindig laban sa mga kaharutan ng dyablo at huwag magbanggaan laban sa isa't isa. Binigyang diin niya na ang ating kaaway ay hindi laman at dugo,